About the beloved na preacher, beloved Brother Pepitias. Minamahal tayo po'y tumayo at tayo po'y sama-samang manalangin. Patnubayan po tayong lahat ng presensya ng ating dakilang Diyos. Let us pray. Dakilang mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus, kami nagpupuri, nagluluwalhati, nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong dakilang biyaya. Biyaya mo na hindi masukat, mahal na Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at kahabagan, sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob mo sa amin. Hindi man po kami karapat-dapat, ngunit kami yung tinawag, pinili. Inirang upang maranasan ang iyong dakilang biyaya at pag-ibig, mahal na Panginoon. Sa oras na ito, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Mangiyabang lingkod, tunay na saganang akin, wala po akong magagawa. And in the words, there is Lord, put the words in my mouth. Leading prayer for beloved Honorable Pastor, in the mighty name of Jesus, aming sinasaway, demonyong pagkarinlangan, hadlang sa aming pakikinig, cast out right now, and bind the power of darkness, in the mighty name of Jesus. Amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Malakas na palakpak, yung malakas na palakpak na abot ng langit, minamahal. Luwan natin ang ating dakilang Diyos, tayo na po'y makabalik po sa ating mga kinaupuan at first and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to Lord Jesus Christ, our dear Savior. We give double honor and respect, cherish the blessed teachings, golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildes Randall Almeida, the end-time prophet of our loving God, also beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Love also and respect to the beloved children, whole blessed Almeida family. At pleasant evening po sa ating mga beloved ordained preachers, beloved co-workers, at sa lahat ng mga katuwang sa banal na basahan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo, sa ating mga bisita, kung meron man, ay welcome po sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At sa lahat ng ating minamahal at mga ginigiliw po nating mga kapatiran, mga minamahal na narito sa dakong ito, pleasant evening po sa inyo pong lahat. Salamat sa pag-iingat ng ating mahal na Panginoon mula po sa inyong mga sariling tahanan. Kayo po ay payapa, ligtas, na nakarating sa lugar na ito, mga minamahal, upang sama-sama nating purihin at pasalamatan ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa ating mabuhay. Ang Diyos ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. God is good all the time. Amen? Sa kabila ng minsan, tayo po'y nagkukulang, tayo po'y nagkakamali, nagkakasala, pero yung kabutihan ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Amen? Kaya tayo po ay pinagpala sa lahat ng pinagpala sapagkat nakilala po natin ang mabait na Diyos na araw at gabi na nag-iingat sa bawat isa sa atin, maging sa ating pagtulog hanggang sa ating pagising. Taglay po natin ang proteksyon ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Tayo po naman sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoon, ihanda po natin pong mga ballpen, ating pong mga papel, ating mga Biblia. At higit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. Let's talk about the topic, the greatest joy found in His presence. The greatest joy found in His presence. Yung dakilang kagalakan ay masusumpungan lamang sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi po rito, mga minamahal, the worst scenario in Christian living is when the presence of the Lord departed from Him. Yung pinaka nakakatakot na pangyayari sa buhay ng isang Kristiyano is yung pangyayaring iwanan siya ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Amen. Iwanan na lang tayo ng ating asawa, huwag lang ng presensya ng Diyos. Amen. Iwanan na tayo ng ating kaibigan, huwag lang ang presensya ng Panginoon. Praise the Lord. Iwanan man tayo ni inuman, huwag lang tayong iwanan ng presensya ng ating mahal na Panginoon.
Because that is the worst scenario in a Christian living. Is when the Holy Spirit, when the presence of the Lord departed on him. Kapag himiwalay ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Si King David, he is the great king of Israel. Pero sometimes, mga minamahal, nakakalimot sa mahal na Panginoon. Si King David, nagkaroon po siya ng tinatawag na unguarded moment. Amen? Pagkakataon sa buhay niya na hindi niya nabantayan ang kanyang sarili na siya po'y nahulog sa silo ng kaaway, bitag ng kaaway. Amen? Kaya ang Kristiyano ay dapat maging aware po tayo palagi. Maging vigilant po tayo palagi. Maging mapagmatyag, maging mapagbantay. Baka magulat tayo isang araw na hulog na pala tayo sa bitag ng kaaway. Kaya sabi ng Bible, be watch and pray that you may enter not into temptation. Manalangin kayo, maging mapagbantay, upang hindi kayo mahulog sa anumang tukso, anumang bitag ng kaaway. Si King David, yung kanyang unguarded moment, mga minamahal, naging daan upang iwanan siya ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. He's a great King of Israel. Nasa kanya ng lahat, magagandang damit, masasarap na pagkain. Kung titinan mo, mga minamahal, siyempre hari siya. Luxurious yung kanyang living, yung kanyang buhay. Dahil lahat ay nasa kanya na. Almost everything, nasa kanya na. Kasi hari siya eh. Pero alam po ninyo, nung iwanan siya ng presensya ng ating mahal na Panginoon, naramdaman ni King David yung malalim na uri ng kawalan. Malalim na uri ng kawalan. Bagamat nasa kanya ng lahat. Pero nung nawala ang presensya ng Panginoon, naramdaman niya yung malalim na uri ng kawalan. Meron pong 3 enormous sin si King David. The reason why the holy presence of the Lord departed on him, ang kanyang unang-unang kasalanan ay sin of covetousness. Sabi ng Biblia, huwag tayong magnanasa sa asawa ng may asawa. Anong ginawa ni King David? Siya po'y nagnasa kay Bathsheba. Si Bathsheba ay merong asawa. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Uriah. Nagnasa si Haring David at hindi doon natapos ang kanyang pagkakasala. Dinagdagan pa niya ng isang pagkakasala. Ang kanyang ginawa ay inutusan niya ang kanyang general na si Joab upang dalhin sa frontline si Uriah kung saan mainit ang gera sapagkat si Uriah ay tapat na sundalo ni Haring David. Inutusan niya si General Joab na ilagay sa frontline kung saan mainit ang gera. Ang purpose noon ay upang mamatay, mga minamahal ko, si Uriah. Dahil kung patay na si Uriah, mga minamahal, ay magiging maangkin niya na, mga minamahal, si Bathsheba bilang kanyang asawa. Amen? At alam po ninyo, mga minamahal, maraming hindi nakakaalam ng kasalanan ni King David. Dahil ito'y naging sikreto. Ito'y naitago niya. Pero sa mata ng mahal na Panginoon, everything are revealed. Wala pong may tatago sa mata ng mahal na Panginoon. May tatago ka sa iyong asawa, yes. May tatago ka sa iyong anak. May tatago ka kanino man. Pero sa mata ng Panginoon, lahat ng bagay ay hayag. Sabi ng Biblia, the eyes of the Lord are in every place beholding what is the evil and what is the good. Mabuti mong ginagawa, masama mong ginagawa, ay hayag sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang akala ni King David, just imagine, almost a year, ay itinago ni King David ang kanyang mabigat na kasalanan. Ngunit sa mata ng Panginoon ay wala siyang may tatago. Kaya, that is the reason why the holy presence of the Lord departed from him. Kaya, nung mawala ang presensya ng mahal na Panginoon sa kanya, as a believer, as a Christian, mararamdaman natin yun. Maramdaman natin kapag naandyan ang presensya ng Panginoon. And then maramdaman din natin
Kapag lumayo na sa atin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, hindi mabuti sa pakiramdam ng isang mananampalataya kapag tayo po'y iwanan ng presensya ng Diyos. Hindi mainam sa pakiramdam bilang Kristiyano na lumayo sa atin ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo masaya. Amen? Hindi tayo kontento. Dumadalo ka naman. Pero pag wala na dyan ang presensya ng mahal na Panginoon, unsatisfied, hindi mo maramdaman yung kasapatan, mga minamahal, dahil ang presensya lamang ng Panginoon ang nagpupuno ng lahat ng kukulangan sa ating puso. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Merong empty space sa puso natin na hindi kayang punuan ng kaibigan. May empty space sa puso natin na hindi kayang punuan ng barkada, ng bisyo. Hindi kayang punuan ng pera kahit magkamal ka pa ng salapi. Kahit maging sikat ka pa, maging kilala ka pa, nasa iyo ng lahat. Pero yung empty space na yan, hindi yan mapupunuan ng anumang bagay na material dito sa lupa. Ingon pa ganin sa kanta, dili ko baylo ang presensya mo, O Diyos. Sa mga butang ni ining kalibutan. Kayang mga butang ni ining kalibutan na lumalabay ra. Pero ang presensya sa Ginoo mulungtad, hangtod sa kahangturan. Gusto ka palakpak para sa Ginoo? So yung pong mga minamahal ang nangyari kay King David. Dahil sa kanyang mabigat na kasalanan, yung word na enormous, mabigat, malalim na kasalanan ang ginawa ni King David. Lumayo sa kanyang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya nung naramdaman niya yung malalim na uri ng kawalan, naramdaman niya na kulang mga minamahal kapag walang presensya ng mahal na Panginoon. Siya po'y nag-pray. Basahin natin mga minamahal yung prayer ni King David from the book of Psalms chapter 51, verse 11. Kaya hindi po. From the book of Psalms chapter 51, verse 11. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 51, talatay 11. Huwag mo kong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Amen. So pwede palang bawiin. Pwede palang bawiin ng mahal na Panginoon ang kanyang presensya. Alam po ninyo mga minamahal, yung presensya ng Diyos, ito yung totoo nating kayamanan, mga minamahal, higit pa ito sa ginto. Higit pa ito, mga minamahal ko, sa kayamanan, anumang kayamanan dito sa lupa, hindi po ito mabibili, mga minamahal, ng halaga ng salapi. Amen? Kaya ang sabi niya, cast me not away from thy presence. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, mahal na Panginoon. At huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. So maramdaman mo yung lalim ng kanyang pananalangin. Maramdaman mo yung kanyang pagsusumamo, maramdaman mo yung kanyang labis na pagpapakumbaba, mga minamahal. Dahil nung mawala ang presensya ng Panginoon sa kanya, naramdaman niya, mga minamahal, yung malalim na kakulangan sa kanyang kaloob-looban. Amen? At ang sabi rito, mga minamahal, these verses emphasize that the greatest joy in life are found in the presence of the Lord. Kinukumpirma ng bersikulo na ito, mga minamahal, na kahit anong mayroon ka, pwede kang hindi maging masaya. Pero kahit wala ka ng anumang tinatangkilik mo ngayon, as long ng presensya ng mahal na Panginoon ay nasa iyo, pwede kang maging masaya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil ang totoong kagalakan, ang totoong kapayapaan, mga minamahal na masusumpungan sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ito'y bunga ng presensya ng Panginoon. Matatagpuan, masusumpungan lamang natin ito sa presensya ng ating mahal na Panginoong Jesus. Amen. Yung presensya ng mahal na Panginoon, ito'y parang payong. Kapag gusto mong hindi mainitan sa panahon ng tag-init, magdala ka ng payong. Kung gusto mong hindi maulanan, mabasa sa ulan, sa panahon ng tag-ulan, magdala ka ng payong. You are covered. Pag may payong ka, covered ka mula sa ulan, mula sa init. Kasi yung presensya ng Panginoon ay katulad ng payong, ito'y covering natin. Ito'y covering natin. Amen. Yung presensya ng mahal na Panginoon. Kaya
huwag kang lalabas sa covering ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong mangyari sa buhay natin, huwag na huwag tayong lalabas ilalim ng lilim ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag lumabas tayo sa presensya ng mahal na Panginoon, yan pong reason bakit tayo nananalangin, bakit tayo nagpupuri, bakit tayo dumadalo, bakit tayo nagbibigay ng may katapatan sa gawain, lumalakad tayo ng may kabanalan, kahit nasa paaralan tayo, kahit nasa trabaho tayo, saan mang dako tayo doon naroon, ginaganap natin ang buong puso ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo manatili sa ilalim ng lilim ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Tayo may palaging covered ng presensya ng Diyos. Dahil yun ang ating covering. Pag lumabas ka sa covering, lumabas ka sa presensya ng mahal, you go outside in the presence of the Lord, hindi lang presensya ng Diyos ang mawawala sa iyo. Pati yung peace, yung joy, yung happiness, mawawala sa iyo. Yung comfort, mawawala sa iyo. Yung safety, mawawala sa iyo. Yung wisdom. Amen? Yung knowledge, yung understanding, maraming mawawala sa iyo. Kung bibilangin natin isa-isa, ang mawawala sa atin once we go outside in the presence of the Lord, hindi na tayo mag-iisip pang humiwalay, lumabas sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Is the source of everything. Is the source of joy. You want joy? There's joy in the presence of the Lord. You want peace? There's peace in the presence of the Lord. You want happiness? You want comfort? You want safety? There's safety in the presence of the Lord. Wala ka nang hahanapin pa. But when you go outside from the presence of the Lord, maraming mawawala sa'yo. Just imagine. Isipin mong mabuti, mga minamahal, kapag lumabas ka sa presensya ng Panginoon, yung joy, yung peace, mawawala sa'yo. Yung wisdom, alam po ninyo, yung mga yan kapag mawala sa iyo, tiyak na bagay, magiging miserable ang buhay ng isang Kristiyano. Magkakagusot-gusot ang takbo ng buhay natin. Magkakawendang-wendang ang takbo ng buhay natin. Magkakagulo ang takbo ng buhay natin. Amen? Kasi ang presensya ng Panginoon, aywan ko lang kung alam ninyo ito, ang presensya ng Diyos, yan ang nag-o-organize ng buhay natin. Nag-o-organisa ng buhay natin. Tingnan mo ang isang bahay na walang nagliligpit. Amen? Nagkakalat ang damit. Ang pinggan dapat na andun sa kusina pero nasa sala. Ang kaldero dapat nasa kusina pero nasa sala. Magulo ang buong bahay. Amen? Bakit? Hindi organisado. Ganun na ganun ang buhay natin. Once we go outside in God's presence, magiging magulo, masalimuot, magiging miserable ang takbo ng bawat isa sa atin. Alam po ninyong word na miserable life, miserableng buhay. Mga minamahal, yan po yung buhay ng mga taong walang presensya ng mahal na Panginoon. Yung mga worldly, we know privately, kahit hindi sila magsabi, kahit hindi sila magkwento, kahit hindi sila magsalita. But we know privately, mga minamahal, ng buhay nila, tiyak na bagay ay magulo. Bakit? Ang presensya lang ng Panginoon ang nagsasaayos ng buhay ng isang tao. Sino ba nag-ayos ng buhay natin? Walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Yung story ng mga Israelites, ang mahal na Panginoon ay hindi nalugod sa Kanya. Hindi nalugod sa kanila. Basahin natin from the book Exodus chapter 33, verse 1 up to verse 5. From the book of the Exodus, chapter 33, verse 1 to 5. And the Lord said unto Moses, Depart and go up hence, thou and the people which thou hast brought up out of the land of Egypt, and to the land which I swear unto Abraham, to Isaac, and to Jacob, saying, Unto thy seed will I give it. And I will send an angel before thee, and I will drive out the Canaanite, the Amorite, and the Hittite, and the Perizzite, the Hivite, and the Jebusite, unto the land flowing with milk and honey. For I will not go up in the midst of thee,
for thou art a stiff-necked people, lest I consume thee in the way. And when the people heard these evil tidings, they mourned, and no man did put on him his ornaments. For the Lord had said unto Moses, Say unto the children of Israel, Ye are stiff-necked people. I will come unto the midst of thee in the moment, and consume thee. Therefore now put off thy ornaments from thee, that I may know what to do unto thee. English, Tagalog. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 33, ang talatay 1 hanggang 5. Sa 1, sinilita ng Panginoon kay Moses, Yumahon ka, sumampa ka mula rito, ikaw at ang bayan ng iyong sinampa mula sa lupain ng Ehipto, na patungo kayo sa lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, na aking sinasabi, sa iyong binhi ay aking ibibigay. 2, at aking susuguin ang isang anghel sa unahan mo, at aking palalayasin ang Kananeo, ang Amoreo, ang Heteo, at ang Perseo, at ang Hebeo, at ang Hubiseo. Sa isang lupaing binubukala ng gatas at pulot, sapagkat hindi ako sasampa sa gitna mo, sapagkat ikaw ay bayang may matigas na ulo, baka ikaw ay aking lipulin sa daan. Sa 4, at nang marinig ng bayan ang masasamang balitang ito, ay nanang sila at walang taong nagsuot ng kanyang mga pahiyas. Sa 5, sinabi ng Panginoon kay Moises, Sabihin mo sa mga anak ni Israel, kayo isang bayang may matigas na ulo. Kung kayo'y sumampa sa gitna mo na sandali, ay lilipunin kita. Kaya't ngayon alisin mo ang iyong mga pahiyas sa iyo upang aking maalaman kung ano ang aking gagawin sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakaraming kaaway ng mga Israelita. No? Canaanites, Hebonites, mga Hittites, ang dami nilang kaaway. Amen? Pero mga minamahal, hindi sila natatakot ng anumang kaaway na kanilang harapin as long nakasama nilang presensya ng ating mahal na Panginoon. But this very, very moment, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay kinausap si Moses. Sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, Go to that land that I swear to Abraham, Isaac, and Jacob. Yan po yung nakasulat sa verse 1. Ipunin ninyo ang inyong mga tolda at lisanin ninyo ang lugar na ito. At kung ipumaroon sa lupa na aking ipinangako sa inyong mga magulang, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Amen? Sa verse 2, sabi ng Panginoon, I will send an angel before thee. Yan po yung singular form. Isang anghel lang. Sabi ng mahal po, I will send an angel before thee. Dahil inutusan sila ng mahal na pang ligpitin ninyo ang inyong tolda, ang inyong mga pag-aari at lisanin ninyo ang lugar na ito at kayo dumako sa lupain na kung saan ipinangako ko sa inyong mga magulang. I will send an angel before thee. Uutusan ko ang aking anghel na samahan kayo. Amen? Sabi ng Panginoon, dahil kung ako'y sasampa sa inyo, kung sasamahan ko kayo, lahat kayo pupuksain ko sa daan. Anong purpose? Anong rason ng mahal na Panginoon? Because they are hard-headed. They are all stubborn, mga minamahal. Sila po ay matitigas ang ulo. Puro reklamo dito, reklamo doon. They are all stubborn. Kaya sabi ng Panginoon, kung sasampa ko kasama ninyo, pupuksain ko kayo sa daan. Kaya uutusan ko ang aking isang anghel na samahan kayo. Amen? Kung iisipin mo, sapat na sana, no? Dahil ang isang anghel, makapangyarihan. Just imagine, mga minamahal, sa 2 Kings chapter 19:35, huwag na lang po natin basahin. Almost 70,000 Assyrian soldier killed by one angel. Imagine na, 70,000 na sundalo ng Assyria, pinatay, mga minamahal ko, ng isang anghel lang. Kaya kung isipin mo, sapat na sana anghel nakasama nila para magkaroon sila ng safety, magkaroon sila ng katiyakan na makarating, mga minamahal ko, sa promised land. Pero alam po ninyo, sa verse 3, sabi ng Biblia, when they heard the evil tidings, nung marinig nila yung masamang balita,
Dahil nalaman nila na hindi sasama ang presensya ng Panginoon sa kanila. Narinig nila na hindi sasama ang ating mahal na Panginoon sa kanila. Just sabi ng Biblia, when they hear the evil tidings, all of them, they cry, they mourn. Sila po'y tumangis, sila po'y umiyak ng kawasa dahil sa kanilang narinig na masamang balita na hindi sila sasamahan ng presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sila po'y umiyak. Nagkaroon sila ng mabigat na problema, mabigat na suliranin, sapagkat alam nila ang lupa ng Kanaan, mga minamahal, isang mapanganib na lugar, isang nakakatakot na lugar. Sila po'y estranghero doon. At isang bagay pang nakakatakot na naroon, yung descendant ni Anak, mga giants, mga minamahal. Sila'y natatakot pumasok doon. Kaya alam nila, mga minamahal, na hindi sila makakaabot sa lupa ng pangako kapag hindi nila kasama ang presensya ng mahal na Panginoon. Kaya when they hear the evil tidings, masamang balita, they cry. They all mourn, mga minamahal. Sila po'y umiyak ng kawasa. Sila'y nagtangis, mga minamahal, dahil hindi nila makakasama ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sabi ng Panginoon, kung sasamahan ko kayo, sa daan pa lang pupuksain ko na kayo dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Because of your hard-headed stubbornness. Masyado silang pasaway. Kaya sabi ng Panginoon, kung sasamahan ko sa daan pa lang, pupuksain ko na kayo. Kaya anghel ang kanya inutusan. Amen. Amen. Ganun ang nangyari sa panahon ng mga Israelita. Pero si Moses, the prophet of God, ayaw niyang iwanan ang lugar na iyon na hindi nakasama ang presensya ng Diyos. Ayaw niyang iwanan ang lugar na iyon na hindi niya kasama ang presensya ng mahal na Panginoon. Sa po'y lumapit, mga minamahal ko, sa tabernakulo, lumuhod na nalangin, nakipag-usap ng masinsinan, ng taos puso sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Ang sabi niya, Lord, we don't want to leave this place if your presence doesn't go with us. Hindi kami aalis sa lugar na ito, mahal na Panginoon, kapag hindi ka namin kasama. Hindi kami lilisan. Hindi kami aalis sa lugar na ito kapag hindi namin kasama ang iyong presensya. Amen? Sabi ni Moses, dahil ang presensya mo ang nagpapatunay na kami iyo. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Yan ang selyo, yan ang timbre, patunay na ikaw ay pag-aari ng mahal na Panginoon. Ang presensya ng Diyos. Yan ang nagpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na walang hanggang. Yan ang patunay na iingatan ka niya sa gitna ng panganib, sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng kawalan. Yan po'y patunay ng katapatan ng pangako ng Panginoon na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan kailanman. Kaya sabi niya, Lord, we don't want to leave this place if your presence doesn't go with us. Hindi kami lalayo, hindi namin iiwan ang lugar na ito kapag hindi ka namin kasama. Dahil ang iyong presensya ang nagpapatunay na kami iba. Ang iyong presensya ang nagpapatunay na kami iyo. Ang iyong presensya ang nagpapatunay na kami ligtas sa anumang panganib. Ang iyong presensya ang nagpapatunay na kami ligtas sa anumang kapahamakan. Ang iyong presensya ang katiyakan sa lahat ng bagay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya na sinabi ko, ang presensya ng Diyos, ito'y covering natin, mga minamahal. Don't go outside God's presence. Kahit anong pagsubok, manatili sa presensya ng Diyos. Kahit anong problema, manatili sa presensya ng Panginoon. Kahit anong kawalan, anong trials, anong pagsubok, anong manghirap ang dumating, maranasan natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Tiyakin lang natin na hindi tayo lalabas sa covering ng presensya ng Panginoon. Tiyakin lamang natin na hindi tayo lalabas sa lilim, mga minamahal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kahit anong meron ka ngayon, mga minamahal, ang totoong kasapatan sa ating mga puso ay walang iba, kundi ang presensya ng mahal na Panginoon. Awitan natin ang Diyos. Purihin natin ang mahal na Panginoon sa mga oras dito, mga minamahal. Don't go outside in God's presence. Whatever may happen, mga minamahal, huwag tayong lalabas sa presensya ng mahal na Panginoon. Dahil kapag tayo po ay nasa lilim ng presensya ng mahal na Panginoon palagi, ang presensya ng mahal na Panginoon ang isang
magbabalot ng kanyang kapangyarihan upang hindi tayo masaktan ng gawa ng kaaway, mga minamahal. Nandun lamang ating katiyakan sa presensya ng mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, tayo po'y sama-samang umawit. Kalakip sa ating magpupuri ang ating taos pusong pananalangin. Ipanalangin natin sa Panginoon na mahal na Panginoon. Kami balutin mo ng iyong presensya. Balutin mo kami ng iyong presensya, mahal na Panginoon. Sabi ni King David, huwag mong ilayo sa akin ang iyong presensya. Huwag mong kunin sa akin ang iyong espiritu, mga minamahal. Dahil ang totoong kagalakan ng isang Kristiyano ay ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Kayo po'y umawit sa mga oras na ito, dili ko ibaylo ang presensya mo. Ang giginahan wala nailan pa, Panginoon, sa magkakadlaw. Yes, Lord. Ihandog ka. Ipanalangin natin ang Panginoon. Balutin mo kami palagi ng iyong presensya. Balutin mo kami palagi ng iyong pag-ibig. Balutin mo kami palagi ng iyong katapatan, ng iyong pagmamahal, ng Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong presensya, mahal na Panginoon Jesus. Wala rin lain ang andoy ko. Tayo mo'y umawit sa mahal na Panginoon. Di ang presensya mo. Purihan natin, tuwa natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Di ko ibaylo ang presensya mo, Jesus. O God, Sa mga butang ikalimutan. Kaya mga butang lumalaway lang. patuloy tayong umawit. Patuloy tayong magpuri, magluwalhati sa ating dakilang Diyos. Presensya mo, muling tapusan. Praise Lord, patayin po natin tayo ko ng kinakom kami naman. Hallelujah! Ang giginahan ko. Wala Wala ilang iba, Pinoon. Sa matagalaw, ihandog ka. Nabubuyo, lingdugan ko.
sa mga butang ikalimutan. Kaya mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo, wala'y katapusan. Dili ko'y mayuan, presensya mo, Jesus, sa mga butang kalimutan. Kaya mga butang lumalabay lamang. Ang parang presensya mo, wala'y katapusan. Dili ko'y mayuan, presensya mo, Jesus, sa mga butang ikalimutan. Kaya mga butang lumalabay lamang. Kapag ang presensya mo, wala'y katapusan. Kapag ang presensya mo, wala'y katapusan. Kapag ang presensya mo, wala'y katapusan. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating buhay ang dakilang Diyos, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Hindi po napakapalad natin, mga minamahal, sapagkat sa banal na gawain po ito, mga minamahal, wala pong ibang mahalaga sa atin. Pinaka-highlight, mga minamahal, ating paglilingkod sa Diyos ay palagi nating madama ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, hindi tayo uuwi. Ayaw natin umuwi na hindi natin madama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Mainit na mga panalangin, masigasig na mga pagpupuri, mga minamahal, ay lalong nagiging makabuluhan kapag nadarama natin ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kahit napakapalit po natin, ingatan nating mainam, mga minamahal. Sa umaga, bago tayo bumaba sa ating mga tahanan, kapag tayo nananalangin, kapag tayo nagpupuri, mga minamahal, pag sumikapan natin, madama palagi ang presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos, lalo na pagpanal na gawain, mga minamahal. Sapagat sa mga sandaling madama natin ang presensya ng mahal na Panginoon, we are covered. We are covered by God's power. We are covered by God's love, by God's mercy, mga minamahal. Tayo po'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakapalad natin, mga minamahal, sapagat sa banal na gawain ito, minamahal. Dito ko maging inyong abang lingkod, dito ko nakita ang grabing pagkilos ng presensya ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin nating dakilang Diyos, kaya huwag nating isipin. Kahit katiting, huwag nating isipin, mga minamahal, na malayo sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salve, purihin nating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved preacher, beloved Brother George, na mahal. Tayo pong lahat ay patuloy manalangin sa ating mahal na Panginoon, sa ating pangangailangan. Mga minamahal, ating idulog sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Sa mahal na Panginoon ay wala pong imposible. Sa kanyang presensya, mga minamahal, meron tayong kagalakan. Sabi ng Biblia, in His presence, there's fullness of joy. Puno tayo ng kagalakan, mga minamahal, sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Alam natin na ating mga panalangin makakarating sa trono ng mahal na
na Panginoon. Alam natin nandiyan pag-iingat ng mahal na Panginoon. Alam natin nandiyan ang proteksyon. Alam natin ang katugunan sa mga panalangin. Kasama natin ang mahal na Panginoon kapag nandiyan ang kanyang banal at matamis na presensya. Tayo pong lahat ay sama-samang dumalangin sa ating dakilang Diyos. O po dakilang mapagpala namin Diyos sa manaming banal. Mahal na Panginoon, kami lubos na nagpupuri, nagpapasalamat po sa iyong kabutihan, sa iyong dakilang pag-ibig, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat na kami po'y dinako mo sa tunay at banal na gawain mo ito, mahal na Panginoon, na kung saan napakahalaga, napakatamis ng iyong banal na presensya, mahal na Panginoon. Hallelujah sa aming mga pananambahan, O Diyos. O God, sa mga bunga ng panalangin naming mga magulang sa iyo, aming beloved noble pastor, Will Distrada Almeda, mahal na pinumingin kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin o po, Diyos, ang bawat isa sa aming. Patuloy mo kaming palayain sa aming mga kahinaan. Patuloy mo kaming kahabagan, O Diyos. Hallelujah. Patuloy mo kaming samahan, mahal na Panginoon, ang iyong banal at matamis sa presensya. Saganang biyaya, saganang habag mo, Diyos, sa aming palagi. Mahal na Panginoon, ikaw po magpagaling sa may mga karamdaman. Ikaw po maglutas sa may mga suliranin. Ikaw po magbigay katugunan sa mga panalangin ng bawat isa, kalutasan ng mga problema, kagalingan ng mga karamdaman, saganang habag, saganang biyaya mo po sa amin, O Diyos, hanggang sa pagharap namin sa iyo. Ingatan mo po kaming lahat. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ipatong po natin sa kamay sa ating ulo minamahal. Tayo may makaramdaman. Isang kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. At kung tayo may mga kahinaan, mga minamahal, at ipong itaas ating dalawang kamay, saway po natin mga demonyo na mga karamdaman, mga kahinaan na yan, magsitakas po sa atin sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sama-sama po tayo. Hallelujah po, dakilang Diyos, may sana pa kami dumudulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Mahal na Panginoon, iulat po ang pagmahal mo kamay, O Diyos, at sa makapangyarihang pangalan mo, mahal naming Panginoong Hesus, aming sinasawil at demonyo ng mga karamdaman, demonyo ng cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, rheuma, katarak, demonyo ng arthritis, lumayas ka sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Demons of lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life, lukewarmness, homosexuality, lesbianism, demons of poverty, cast out, cast out, cast out from us. Be healed, be healed, be blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Puri po ating dakilang Diyos, minamahal at tayo po lahat ay tumayo. At tayo po itatalo na sa token of our faith, bilang tanda nating pananampalataya. Tatalo po tayo 3 beses sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Upang magsitakas sa mga demonyo na makaramdaman at alilangan sa atin sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal.